Hello guys, ayan for today's vlog. Ayan guys, pupunta na naman tayo ng sementeryo. Ayan guys, huwag kayo magtaka kapag gabi na kami punta kasi nga po nanghihiram lang kami ng masakyan. Tapos nga guys, yung sasakyan available niya, gabi lang siya. Ayan. So ayan na guys. Ayan, going na kami dyan. Medyo malayo-layo din yung sementeryo guys. Kaya nga kami nanghihiram ng sasakyan. Kasi may mga dala rin kami papunta doon. Tapos marami-rami din kami. Ako, yung mga kapatid, yung pamangkin ko. Ayan guys. Sana nga guys, ayun, hindi kayo magsawa na manood ng mga vlogs ko about sa mga ganito lang, about sa kay Papa or pagpunta namin ng sementeryo guys. Kasi ayan, gusto ko mag-ipon ng maraming memories para sa aming lahat. Ayan, medyo nga nakakalungkot guys kasi ito yung naging content ko ngayon. So, ayan, i-share ko lang sa inyo. At saka yung day na namatay si Papa at saka nilibing. Yan lang talaga yung mga vlogs na hindi ko ma-vlog kasi yung pain nandyan talaga. Pero yung nailibing si Papa guys, may nakuha naman kaming videographers. So yung video na yun guys, mga after ng 40 days ni Papa bago ko mailagay dito sa YouTube kasi sa ngayon baka hindi pa natin kayang panoorin kasi nga sa phone ko ang dami ko rin mga video guys. Hindi ko pa ma-edit talaga kasi pag nag-i-scroll ako sa gallery ko, ayun, meron talagang pain, umiiyak talaga kami. So, hindi man araw-araw na iyak, pero dumarating talaga yung mga times na, alam mo yun, namimiss mo talaga yung mga moment na kasama pa namin siya guys, yun nandyan pa siya kasi super close talaga kami sa father namin guys. Ayan, napaka-clinky namin sa kanya. Lagi kami nakayakap, nakahalik, ayan. Hindi man kami magkasama sa isang bahay pero pag nagkikita naman, alam mo yun guys, yung para pa kami mga bata. Yan, lagi namin siya niyayakap, hinahalikan. Alam mo yun, matanda na kami pero ganun pa rin yung ugali namin sa kanya. Kaya nakakamiss lang talaga guys. At saka kung tutusin yung kwento namin parang masalimot kasi siya lang yung nagpalaki sa amin, siya lang yung pamilya namin. Kahit papano, binigyan niya yung mga gusto namin. Pero yun nga guys, iniwan nga kami ni Papa na walang pasabi. Yan, nabigla kami lahat. Parang hindi talaga namin napaghandaan yung mga pangyayari na yun. Kasi ang alam ko na nagbantay kami sa ospital, nakalabas pa siya ng ospital, tapos bumalik ulit sa ospital. Tapos yung tuloy-tuloy na guys na ganun nga yung nangyari. So, napakasakit talaga guys. Kasi ang alam namin, at saka gusto talaga namin na mahaba talaga yung buhay ni Papa kaya naipasok siya sa ICU pero ganun pa rin talaga nangyari. Iniwan pa rin talaga kami ni Papa. So ito, ulila kami guys. Ayan, kami lang magkakapatid, 4 yung nagtutulungan na ngayon. Kasi simula nung nawala si Papa, ayan, yung mga ari-arian ni Papa, yung mga kayamanan niya, wala na kaming rights. Kasi nga, yun, mahabang kwento about sa family namin. Tapos may first family pa kasi si Papa, kaya ganun guys. Kaya medyo parang masilimot talaga. Ayan, hindi ko na ikikwento yung mga kwento about talaga sa mga ganyan-ganyan guys. So ayan na nga guys, medyo malayo-layo yung sementeryo sa amin. Pero okay naman siya guys kasi nakahiram naman kami ng sasakyan. Ayan, so kahit umulan, walang problema yan guys. At saka kahit gabi na masyado, okay pa rin kasi nga nakasasakyan kami guys. So yan talaga importante, may sasakyan talaga guys. Kaya nga naunala nyo yung isang vlog ko na sinasabihan namin si Papa sana manalo kami sa loto kasi para may sasakyan talaga guys kasi pahirapan talaga lalo na ngayon palaging may bagyo kaya pahirapan talaga para sa amin. Si Papa naman meron naman silang mga sasakyan pero hindi na kami nanghihiram guys para hindi na makaabala pa ng ibang tao. So ayan na nga guys, kami na lang yung gumagawa ng paraan para maka-visit talaga kay Papa. Tsaka alam nyo ba guys, ayan, first time namin namatayan ng pinaka-importanting tao talaga guys. Kasi nga gaya ng sinabi ko nga guys, ayan, si Papa lang yung naging pamilya namin. Kasi hindi naman kami close sa mga kamag-anak. Kasi nga nailayo kami. So dito kami naglaki kasama si Papa. Kaya ayan guys, ayan, nagsisikap na kami makapunta ng sementeryo kahit papano. Kahit pahirapan talaga kasi nga ayan, tingnan nyo guys, gabi na kami nakakapunta. Ayan, tsaka kahit marami pa nagsasabi na yung mga kaluluwa daw wala daw talaga sa sementeryo, nasa church, nasa bahay or nasa ibang lugar.
Ayan guys, wala daw talaga sa cemetery, pero yan, pupunta pa rin kami kasi gusto namin makita araw-araw kung anong nangyayari sa cemetery, anong meron sa cemetery. Ayan, gusto rin namin magsindi palagi ng kandila sa kanya. Ayan, kaya thankful din kami kasi kahit papano nakakairam kami ng sasakyan. Ayan, pero alam nyo guys, marami kami mga sana hindi pa ganito, sana hindi pa nangyari sa amin kasi nga hindi pa kami handa, pero nangyari na ang dapat mangyari, wala na kami magawa. In God's will kasi talaga yan, so need lang namin talaga tanggapin. Kahit ayan, may mga days talaga na umiiyak ka. Ako nga guys, di ako natutulog ng gabi kasi inaabangan ko na baka sana magparamdam si Papa, magpakita, ganyan guys. Ayan, at saka alam nyo guys, nung bago ilibing si Papa, ayan, nagkasakit talaga ako guys. 2 araw ako na lubog, or 3 araw ba, 2-3, ganyan guys. Nagsusuka pa ako kasi parang hindi ko ma-imagine na ayan, wala talaga kaming Papa. So yung mga araw na nakaburol siya, parang okay lang, pero yung day na ililibing siya guys, nandun na talaga guys, nagkasakit na kami, grabe. Pero syempre ganun talaga siguro pag nasasaktan ka talaga, lalabas lahat ng sakit, pati mga sakit na dapat na hindi pwede. Yan, pero okay pa rin, thankful pa rin kami kasi kahit papano nakapahinga na si Papa, hindi na siya masasaktan guys. Kaya ganun, pilit namin tatanggapin kahit masakit. Kahit ngayon mag-edit pa guys, hindi ko pa kayang mag-edit kasi pag nag-i-scroll talaga ako sa phone ko, nakikita ko yung mga video. Ayan, nandun talaga yung pain. Tapos yung videographer namin na nag-send ng video ni Papa nung inilibing siya, ayan, di pa namin napapanood magkakapatid guys kasi sabi ng kapatid ko after na lang ng 40 days ni Papa para hindi namin ma-feel talaga yung pain, kasi mahirap na baka yun magkasakit na naman kami ulit. Kasi nga yung bago ilibing si Papa guys, nagsipagsakitan talaga kami guys. Andun talaga lumabas na yung mga, alam mo yun, yung hindi namin masabi kung mga ano bang sakit yan. Pero okay naman na kami guys. Ayan, nakabawi naman. So ito, bumabalik-balik na tayo sa pag-YouTube. Ayan, nakakapag-update na rin kahit papano. Ayun, thankful din ako sa mga taong nandyan palagi, yung mga nagme-message sa amin. Ayan, yung mga nandyan sa likod namin habang nakaburol si Papa, yung mga tumulong sa amin. Ayan, very thankful talaga ako. Ayan, medyo sad talaga yung nangyari guys, pero ayan, kahit papano sa nangyari sa amin ganyan, may mga tao pa rin na ayan, tumulong sa amin. Kasi kung tutuusin talaga guys, wala na kaming kamag-anak guys, kami lang talaga. Alam mo yun, sa burol ng father ko, kahit may first family siya, ayan, kami lang magkakapatid talaga yung nandoon. Ako bantay sa gabi, yung kapatid kong isa siya yung nagbibili ng mga nag-grocery doon, yung mga pagkain para sa mga nagjo-duty kay Papa. Ayan, yung mga sundalo guys na kailangan pakainin, yung mga merienda ng mga nagdadasal. Tapos yung kapatid ko namang lalaki, yung runner namin, punta doon, punta dito. So ayan guys, pero meron pa rin mga taong tumutulong sa amin na nandyan. Ayan, yung tumutulong kung paano gagawin ganito, ganyan. Kasi guys, totoo napakahirap talaga kasi first time mangyari talaga sa amin yan guys, na namatayan talaga guys. Tapos di pa namin alam ang gagawin, ganito, kung anong dapat, anong ganun, anong ganito. So ayan guys, so nakikita talaga namin kung sino yung mga nandyan para talaga sa amin na tumutulong. At saka syempre yung mga friends ko rin dyan na ayan, nagme-message, ayan, everyday nagbibigay ng motivation. Ayan, yung mga nakaka-chat ko, ayan, thank you sa inyo. Ayan, sa mga nakiramay din sa amin, ayan, nagpapasalamat kaming lahat. Kasi sa FB guys, simula nang nailibing si Papa, ayan, diba nga nalubog ako kasi nagkasakit ako. So ang ginawa ko guys, hindi muna ako nag-Facebook. Ayan, kasi ang hirap tumingin ng Facebook guys, kada scroll mo. Ayan, yung makapanood ko lang ng sad na video, ayan, naiiyak ka talaga. Tapos makita mo yung mga memories. Ayan, napakasad talaga guys. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, so hindi muna ako mag-FB. Ayan, ayaw ko rin i-deactivate yung FB ko kasi syempre ilang years na rin yung Facebook ko. So sabi ko, dito lang muna ako mag-Facebook para hindi ako
ano yun, makakita ng nakakaiyak. Kasi isipin mo guys, 2 a.m., 4 a.m., darating talaga yung sadness, iiyak ka talaga ng mga ganyan guys. Kasi ano yan, yung sakit na hindi mo alam kung paano mo ilabas, kasi hindi ka naman pwedeng umiyak kasi wala ka namang maiiyakan, di ba guys, mga ganun, wala kang nakakausap na ano yun, alam mo yun, yung nandyan palagi para sa'yo. Kaya yan, kahit ngayong husband ko guys, hindi ko rin kinakausap kasi ayoko makipag-usap talaga. So ang ginagawa ko, nagmumukmuk lang talaga ako guys. Pero syempre kahit papaano, meron naman kaming baby sa bahay guys, yun nagpapasaya sa amin. Nagbibigay rin ng yun, siya yung parang nagpapasabi na wag na sad, ganyan guys. So ayan na guys, malapit na tayo sa city talaga kasi doon nga nailibing si Papa. So ayan guys, traffic na siya sa lugar na to. Ayan, at saka first day of school kasi to guys, kaya yan ganyan, napaka-traffic talaga. So pahirapan talaga sa lugar namin guys, kaya nga ganyan. Pag gabi talaga pumunta ng sementeryo, yan mag-expect ka na talaga na anong oras ka na makakauwi sa bahay. Late na talaga kasi nga yan guys. So tignan nyo, napaka-traffic. Ang hirap namin umusad dyan guys. Ayan. Pero okay lang kasi ang goal naman talaga namin dyan is yung makapunta ng sementeryo kahit anong oras. At saka maganda sa sementeryo nyan guys kasi kahit anong oras pwede pumunta. At saka pwede rin matulog guys. Ayan, private cemetery kasi siya. Yun. Kaya maganda talaga. Tsaka hindi rin delikado. Ayan, may mga bantay rin nga pala doon guys. Kasi may nakapagtanong yung last vlog ko kung di ba daw kinukuha yung mga solar lights. Hindi naman guys kasi may bantay talaga doon guys. Yung binabayaran lang siya every month. So safe naman siya guys. Kaya ganun. Tsaka maganda rin doon guys kasi yung lugar, maganda yung view niya guys. In times na makapalik kami doon sa hapon-hapon guys, sana hindi mulan, ayan, pwede nating i-vlog siya ulit. So ayun, diba, tignan nyo guys, napaka nga talaga dyan, napaka traffic talaga oh. Ang hirap pumusad dyan guys, ang tagal talaga namin nakaalis dyan, halos gabi na talaga kami nakausad, grabe, pahirapan talaga nyan. So ito na nga guys, ayan, gusto ko magpasalamat sa lahat, sa mga members ko sa Careal, yung mga collabs team, ayan. Thank you na nandyan pa rin kayo, kahit matagal tayong hindi nakapag-update. Ayan, thank you pa rin sa inyo na nandyan kayo, hindi kayo bumitaw, ayan. I love you guys. God bless. Lalo na yung mga nagpapamember pa din sa akin. At syempre yung mga nagbibigay ng blessings. Ayan. Salamat sa inyong lahat guys. Ayan. God bless. At saka advice ko lang din guys. Mahalin natin yung mga mahal natin sa buhay guys. Habang nandyan pa sila. Ipagkita natin yung pagmamahal natin. Kaya nga sabi ko sa kapatid ko, we have to love each other more. I love you guys.